Good morning po sa inyo mga kapatid. So, happy birthday kay Leandro Legarda Lepiste. Kasi ho, sinulatan siya ng Pangulo. No? Sabi niya rito, maraming salamat po Pangulong Marcos sa inyong pagbati sa aking kaarawan. At pasasalamat sa aking tapat na paglilingkod sa bayan. Ang inyong sulat ay talagang patunay na sinusuportahan ninyo ang lahat ng aking mga katarantaduhan, ay ng aking mga hakbang para sa transparency, accountability, at paglalabas ng ebidensya tungkol sa korupsyon. Kung mali ang aking pagkakaintindi, pakitama lamang po ako. Sarcasm? Di ba? Kayo rin naman po ang nagbunyag ng malawakang korupsyon sa inyong SONA, kaya malakas ang loob ko dahil nakikita ng lahat na nagkakaisa tayo sa pagsisiwalat ng korupsyon sa pamahalaan. Hindi pa niya nilagay ng walang galang Congressman Lepiste. Ito ho kasi yung sulat ni PBBM sa kanya. Yan. Sabi rito, on this special day, I join your family and colleague in celebrating not only your birthday, but also the life you have lived in service to others, to our country. Your dedication, kindness, and steadfast commitment have touched many lives and continue to inspire those who have the privilege of working with you. Through your hard work and quiet leadership, you have helped move us closer to the shared dream of brighter Philippines. As you mark another year, may you be blessed with renewed strength and good health. Please know that your service is deeply valued and sincerely appreciated. Mabuhay ka at maraming salamat sa iyong tapat na paglilingkod sa bayan. Alam niyo po ito, ano po ito? Templated ho ito. Okay? Hindi po ito sulat mismo ni PBBM. Pati nga yung pirma, hindi niya sulat ito, print po ito ng computer. Okay? Electronic signature niya po yan. Kada lapatan ng pirmang ito, nagkakaroon po yan ng footprint. So, ito hong generic message na ito or general message na to sa mga kaalyado ni PBBM na may mga birthday, no, pinapadalhan nito. Di lang ako nakatanggap nito. Pero yung ibang mga vloggers nakatanggap din ng ganitong mensahe. Tanga nito. Ito nilibiste. Pinagpapaniwalaan ito. Alam naman niya kung ano talaga ito. Okay? Pero itong mensahe niya rito, sinasabi niya, ito yung maliwanag na pang-aasar sa ating Pangulo. Kasi nga, di ba, pinatutungkulan niya si PBBM na ito ay sangkot, di ba? Sa korupsyon, base doon sa mga sinabi raw ni na Yusek Bersamin. Kaya nga gusto ko nga talagang mangyari dito ay etong si Ping Lacson, buksan ang hearing. 'Di ba? Yamang nakatabi na nila noong huling nag-hearing siya tungkol sa flood control, yung tungkol doon sa bahay daw na pinabili ni Martin Romualdez kay Diskaya. Nandoon po si si Bersamin the Junior. Hindi pa nila tinanong ng tinanong. Ano bang problema kay Ping Lacson? 'Di ba dapat, 'di ba, para magkaintindihan. Nang sa ganon, ito, malaman din natin. Kasi sinasabi nito, nung nakaraan, meron daw pong nangyaring pumunta sa kanya, si Bersamin, at itinuro si PBBM, bilang katibayan, may nilabas nga siyang CCTV na may mga kasamang mga grupo ng mga abogado nito. At doon ay inihayag yung kanyang, at binigay yung kanyang testamento. Ang tanong nga po dito bakit kay Leviste lumalapit? Ayaw na ba nila kay Tulfo? Laos na ba ang Tulfo brothers?
'Di ba? Kaya dapat po na ano 'to, naiimbestigahan talaga at kapagka nagsisinungaling si Leandro, di yan dapat dito sipain sa Kongreso, sampahan ng kaso, 'di ba? Oh, kasi pagka nagkaroon ng investigation, so under oath 'yun, willing naman siyang pumunta. 'Pag napatunayan nagsisinungaling, sampahan ng kaso. Alam niyo naman ang perjury, pagsisinungaling may kaakibat na hatol ito kung di ako nagkakamali, kabilang diyan because of the severity of the, offense, kabilang diyan yung perpetual disqualification, which he deserved kung mapapatunayan na siya po ay nagsisinungaling, na yung kanyang mga ebidensyang sinasabi ay mga imbentong gubat niya lamang na pinaniniwalaan ng mga taga-batis ng kamangmangan. Oh, 'to, sabi dito, natanggap ko itong sulat na nagpapasalamat sa ating tapat na paglilingkod sa bayan. Ibig po bang sabihin aprobado ng pamahalaan ang paglalabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Maraming salamat po kung gano'n. Kung mali ang pagkakaintindi, pakitama na lamang po ako habang inihahanda ang season 2. 'Di ba, pang-iinsulto 'to sa ating pangulo, eh. Oh, ako naman ang hamon ko, kung mayroong ebidensya, bakit hindi pa ito pagsabay-sabaying ilabas? 'Di ba, para yung kanilang pinatutungkulan bagsak talaga, 'di ba? Bakit hindi nilatag lahat nung oras ng impeachment? Oo. Bakit hindi nila i-file? Totally, hindi naman agad hindi naman talaga agad inakyat sa sa Committee on Justice yung impeachment complaints na nai-file na. Hmm. 'Di ba yung inendorso ni Nisay? Ay nako, si Levista talaga. Sabi niya, Levis is standing up for transparency and accountability. If you truly care about the country, you'll support these efforts. Ako ay support the effort. Kaya nga sabi ko, ilabas ang ebidensya. Di ba, ilatag na. Latag na, hindi na yung may pa-season 2 pa. Alam niyo, ganito yan eh. Bakit magkakaroon pa ng mga series ng ganyan? Anong ginagawa na? Are they attempting na try muna natin tong plan A and then plan B, plan C? 'Di ba? Ano 'to, ginawang promil? 'Di ba, paisahan. O isang bagsakan na, gano'n. Kung may kasalanan ng pangulo, malalatag nila yung ebidensya. Katulad yung sinasabi rito, ito yung inaabangan ko. Meron daw text message si PBBM kay Bersamin. Okay. Ano pong ebidensyang hinihingi ko rito? Yung certification na totoo yung text messages na yan. Certification must be coming from the National Telecommunications Office sa NTC. Certified dapat po yun. Bakit? Kasi lahat po ng text messages natin, may kopya sila. Kahit deleted messages, nandun meron silang kopya. Makikita nila yon. Kaya nga ho yung mga sa korte kapag ka nagli-latest, para malaman, ba yung asawa sinabi, nakita ko yung message nabasa ko, magpopopoy sila nung kanyang kabit. Sabi ngayon, nagwawala yung mister. Nakita ko talaga. Kaya lang, wala na nung kinabukasan Deleted na. Wala na akong ebidensya. Hindi ko na screenshot. Hindi ko na picturean, pero sariwa sa memorya ko. Yung memorya niya, kahit may photographic memory yan, hindi pwedeng i-print yun. Wala pang printer na iimbento para sa photographic memory. However, meron tayong NTC na nakakakuha ng kopya ng lahat ng mga text messages. Hindi nga lang po nila pwedeng bantayan at i-post, screenshot, i-post na, oy tekla, bebembangin kita sa kangkungan mamaya kasi summer ngayon At least dun sa kangkungan malamig. 'Di ba? Hindi pwedeng gano'n na ilalabas nila 'yon. That's data privacy. Pero nababasa po nila 'yon. May ganyan tayo Ba't di nila gawin 'yon? 'Di ba? Hindi nilalabas Kaya paano ko susuportahan? 'Di ba? Kung talagang totoo yung kanyang paninindigan, hindi ba nilatag? Humarap na rin siya noon sa House, hindi pa rin niya nilatag. Ay sa House sa Senate. Tapos sa House, 'di ba, sa privilege speech niya. Bakit installment?
'Di ba, nauna ngaw-ngaw, asan ang ebidensya? Puwede naman na maglabas kasabay nung kanyang privilege speech. Tapos with the certifications na nagpapatunay talaga na totoo yung mga kanyang mga ebidensya. Hmm. Ang style niya kasi meron akong ebidensya, meron akong ano, bahala kayo sa ano, 'di ba? Oh, i-ano, i-authenticate niyo yung kopya ko like yung, Cabral files. Authenticate niyo, 'di ba? Papaanong i-authenticate? Ay naku. Ang gusto niya maglabas yung DPWH ng mga kopya. O sige, 'pag naglabas ang DPWH ng kopya, hindi tumugma sa kanya, issue na ngayon 'yon, dinoktor, 'di ba? Hmm. Alright, yun lang nakakalungkot diyan. Lacson talk about fighting corruption but his actions don't always match his words. Yan ang napapansin ko ngayon kay Lacson. Nagiging abogado siya laban doon sa 18 ex-Marindes na tinatawag. Yung ex-Marines, nakikita naman natin na kapag nagsasalita, ang daming nasisira eh. Nagkakawasak-wasak yung kanilang mga argumento. Katulad nung pag deliver ng pera kay Bonoan. Nung in-interview na ni Banat Bay, nung USEC si Bonoan, dinadalhan na nila sa bahay nila. Sa bahay niya mismo, ilang ulit. Diba? Yung isa nagsasabi, nag-deliver sila kay Trillanes sa statement doon sa kanyang opisina sa Quezon City daw. And then, ilang ulit na binanggit yun, 4 yata. Pero ang sabi, sa parehong lugar. Nung nagsasalita na sila, pag ini-interview, sinasabi, nag-deliver ako sa bahay, nag-deliver kami sa bahay ni Trillanes. Saan sila nag-deliver talaga? And then itong huli, nag-deliver naman daw po doon sa residential niya sa Antipolo. Ang bahay ni Trillanes, Caloocan eh. Sa North Caloocan si Trillanes. Tumira siya dati. Kung di ako kakamali, nung senador siya, doon sa Antipolo. Pero ang bahay niyang tinitirahan, diyan na sa Caloocan. Baka wala nang pambayad doon sa Antipolo. Lang niya. Sabi niya, here's your fake story, yung mga gawa-gawa nila basta DDS tuta na save language nila. Puro bintang. Yun na nga di ba? Maglalabas dapat konkreto. And here's nagiging isa na rin si Lepiste na cancer ng lipunan. So, iwan na nga muna natin ito. Makakano lang, nanay niya, dikit-dikit kay BBM,